Lolo, nandoon sila. Utos ng Panginoon, walang dapat mabuhay. Habulin sila. Poong Espiritu, nakikiusap ako sa inyong kahabagan. Iligtas ninyo ang aking asawa at anak. May siklo ang sanhi at bunga. Lahat ng bagay ay may buhay. Ang kapalit ng pagbabago ng kapalaran laban sa kalikasan ay sigurado ka na ba? Ako si Shen ay handang magbayad ng anumang halaga hanggat ligtas ang aking pamilya. Napakabihirang makakita ng ganitong katapatan. Napakabihirang makakita ng ganitong katapatan. Ang halamang laging berde na ito ay magpoprotekta sa buhay ng iyong asawa at anak. Ligtas na sila. Ligtas na sila. Ligtas na sila. Salamat pong Espiritu. Mula na Neyog. Mang kapalaran ng iyong pamilyang hangin ay magkakasama sa haba ng buhay ng ilaw ng buhay. Habang nakatayo ang templo, mabubuhay ang tao. Kapag namatay ang ilaw, mawawasak ang angkan. Salamat sa inyong malaking biyaya pong Espiritu. Ako si Shen Xingji ay nanunumpa ngayon na ang angkan ng Shen ay mag-aalay sa templo ng walang hanggang liwanag sa bawat salinlahi at ipagtatanggol hanggang kamatayan ang ilaw ng buhay. Kapag sinalungat ko ang sumpang ito, sana ako'y parusahan ng langit at lupa. Tandaan mo, sa loob ng ilaw ng buhay ay nakakulong ang masasamang espiritu mula sa 4 na sulok. Habang ako'y tulog, ang ilaw ng buhay ay hindi dapat lumisan sa templo ng walang hanggang liwanag. Nauunawaan ko, Xingji. Pagkalipas ng 100 taon, ipadala mo ang iyong tagapagmana upang maging alipin sa aking paanan bilang kabayaran sa mga bunga ng paglaban sa langit ngayon. Ang pamilyang hangin sa bawat salinlahi ay tutupad sa pangako. Yuheng, tandaan mo na ang pag-aalaga sa templo ng walang hanggang liwanag ay tungkulin ng aming pamilyang hangin balong sa bawat henerasyon. Poong Espiritu sa itaas, ingatan ninyo ang aking lolo at panatilihing malusog. Pagalingin siya agad. Ginang, si Ginoong Shen ay nabubuhay lamang. Sa huling hininga niya, marahil ay may huling hiling siyang hindi natupad. Lola, ang hiling ni Lolo ay makita muli ang Poong Espiritu bago siya mamatay. Luma na ang utak ng lolo mo. Wala namang Poong Espiritu. Guni-guni lang yan. Malapit nang magwakas ang kapalaran ng pamilyang hangin. Sabi mo, ang matanda, bakit hindi pa mamatay? Hanggang kailan pa niya ito tatagalan? Sa tingin ko, ang matanda baka may inaasam pa siyang Lingzu, kaya ayaw pang mawala. Tumigil ka. Lola, Anong Lingju na walang kwenta? Sa tingin ko, malamang noong bata pa ang matanda, kabit niya sa labas. Hanggang sa huli, hindi pa rin makalimutan. Nakakasuya talaga. Tama na. Matagal nang walang malay ang lolo, pero hindi pa rin nagigising. Malamang dahil limitado ang kagamitan sa paggamot dito. Nagpasya ako, ipapadala ang lolo sa ibang bansa para magpagamot. Magandang ideya iyan. Oo nga pala may developer na gustong bilhin ng lupa sa likod natin, yung sirang templo ng walang hanggang liwanag. Samantalahin natin, gibay ng templo at ibenta ang lupa. Kikita tayo. Oo nga, anong silbi ng sirang templong yon? Mabuti pang ibenta. Hindi pwedeng gibain. Lola, sabi ni Lolo, ang ilaw ng buhay na nasa loob ng templo ay buhay ng pamilyang hangin. Ang buhay ng pamilyang hangin ay nakaupo dito ngayon. Nitong mga nakaraang taon, ako ang nagpatakbo ng pamilya. Unti-unti kong itinaas ang pamilyang hangin sa halagang 1,000 bilyon. Tapos sasabihin mo sa akin na ang buhay ng pamilyang hangin ay nasa ilaw ng sirang templong iyon? Ma, huwag kang magalit. Hindi pa kasi gaanong naiintindihan ni Yuheng. Bakit mo pa siya papansinin? Gago ka, mag-sorry ka na sa lola mo. Pero Lola, sabi ni Lolo, sinabi ng Lingzu, ang ilaw ng buhay ay kasabay ng buhay ng pamilyang hangin. Siguradong. Huwag mo nang sabihin, hindi mo ba alam na ang lola mo sa Lingju na inaasam ng lolo mo sa loob ng 100 taon ay may sama ng loob? Sige na. Bukas ng umaga, sama-sama tayong gibain ang templo.
Lola, Simulan na lang, kailangan ilipat-ilipat, yung kailangan gibain. Ano nangyayari? Walang hangin. Lumipas ang panahon. Nagbago ang lahat. 100 taon na ang nakalipas. Nilabag ng pamilyang hangin ang kasunduan. Templo ng walang hanggang liwanag. Hindi ba't sinasabi nila na walang nakatira rito sa loob ng 100 taon? Bakit may babae sa loob ng templong ito? Shen Xingzi, ngayon ko lang nalaman kung bakit taon-taon ay pinapakain mo ng mabuti ang sirang templong ito. May itinatago ka palang tao sa loob. Ang galing ng lolo mo. Sa kanyang edad, nag-alaga pa siya ng kabit na bata-bata patulad mo. Hindi sulit. Ano ang sinabi mo? Puno ng masasamang salita ang mga bibig ninyo. Naisip nyo ba na ang bawat salitang binibitawan ninyo ay nagbabawas ng suwerte ng mga susunod na henerasyon ng pamilyang hangin? Ginang Feng, nasaan si Shen Xingji? Papuntahin mo siya rito. Binibini, mabigat ang sakit ng lolo ko at nakaratay. Hanggang ngayon ay wala pa siyang malay. Baka hindi siya makakapagkita sa'yo. Sa huli hangganan lang ng karaniwang tao ang buhay. Ikaw na malandi, kumakain ka sa aming pamilyang hangin, gumagamit ng mga gamit ng aming pamilya, tapos magmamalaki ka pa sa harap ng nanay ko. Sino ka ba para gawin iyon? Ako ang Panginoon ng lahat ng kaluluwa. Hawak ko ang ilaw ng buhay, na kayang baguhin ang haba ng buhay ng sino mang nilalang. Maaari kong pahabain ang buhay. Ikaw nga ba ang Panginoon ng kaluluwa na palaging binabanggit ng lolo ko? Wala akong pakialam kung sino ka man. Sa totoo lang, ikaw ay isang kabit na inalagaan ng aming pamilyang hangin. Tatay, Yuheng, ang Panginoon ng kaluluwa na sinasabi ng lolo mo ay dapat na nasa 100 taon na ang edad. Ang babaeng ito mukhang 27 lang. Paano siya magiging Panginoon ng kaluluwa? Hipaw na gawa sa sutla. Shen Xingji, sinikap mo talagang pagandahin siya, ano? Mga tauhan, hubarin ninyo ang damit niya at itapon siya sa labas. Ako ang mag-aayos sa malanding ito. Sugurin siya. Ngayong araw na ito talagang huhubaran kita. Kawalang galang. Bolding gumamit ng maduming paraan para saktan ako. Kahit si Shen Xingji, hindi siya makapangahas na bastusin ako. Mga kabataan kayong ito, paano kayo nangahas na galawin ako? Ikaw, ang damit na ito, kung ito ay pag-aari ng pamilyang hangin, ngayon ayaw mo man o gusto, tatanggalin mo yan. Lola. Ay, ang damit ko! Ikaw na puta, nangahas kang saktan ako. Ang masamang ugali ay babalik sa iyo. Ito na ang simula. Katarantaduhan ang sinasabi mo. Kung hindi dahil sa ginawa mo to nang hindi ko alam at niloko mo ako, ang damit ko, magkakalaslas ba ng kusa? Mahirap payuhan ng taong talagang tiyak ng mamatay. Ikaw, Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang hangin? Hindi ako karapat-dapat, Yuheng. Bago nawala ng malay ang lolo, hindi pa niya itinatag ang tagapagmana. Ganun ba? Yuheng, tandaan mo. Ang pagprotekta sa templo ng walang hanggang liwanag ay tungkulin ng aming pamilyang hangin sa bawat henerasyon. Si Shen Xingji, naalala pa rin pala ang pangako niya sa akin. Sige na. Dalhin mo ako sa kanya. Panahon na para palitan ng namumuno sa pamilyang hangin. Binabastos mo ang nanay ko. Gusto mo bang mamatay? Tatay, Lola. Ang binibining ito, marahil ay dating kakilala ng lolo. Nais lang niyang makita ang lolo para lang matupad ang dating pagkakaibigan. Hindi na kailangang gawing masyadong pangit ang sitwasyon. Kung kumalat to, masisira ang reputasyon ng pamilyang hangin.
Dahil sa reputasyon ng pamilyang hangin, ngayon, hindi na kita pag-iinitan. Pero sa mga susunod na araw, kapag may narinig akong kahit katiting na paninira sa pamilyang hangin, hindi kita palalampasin. Narinig mo ba? Mabait ang nanay ko at pinapalaya ka kaya umalis ka na. Kung nais ng binibini na makita ang lolo, sumama ka na sa akin. Lahat simulan na. Gibain niyo ang sirang templong ito. Gigibain niyo ang templo? Huwag kang magmalabis. Usapin ito ng pamilyang hangin. Wala kang karapatang makialam. Ang kapalaran ng pamilyang hangin ay nakatali sa ilaw ng buhay. Kung buhay ang ilaw, buhay ang pamilya. Kung mamatay ito, maglalaho rin ang lahi. Kahit ganito ang mangyayari, gusto mo pa ring gibain ang templo? Kalokohan. Ang pamilyang hangin ay umunlad dahil sa kakayahan ko, si Feng Gru. Anong kinalaman ng ilaw sa sirang templong ito? Simulan na! Nagsisinungaling ka lang para takutin kami. Natatakot ka lang na mawalan ng tirahan kapag giniba ang templo, di ba? Sasabihin ko sa'yo, kahit hindi gibain ang templo, hindi ka rin makakapagtira dito. Hindi ka dapat manatili dito. Tumahimik ka. Paayos ka lang ba? Sabi ko sa'yo, huwag kang kumain ng maraming plum, ayaw mong makinig. Ang laging berde ng matanda, ayos naman ang paglaki. Itatabi ba natin? Ang laging berde na ito ay makapagpoprotekta sa kapalaran ng iyong asawa at anak. Nakakaabala lang yan, basagin mo. Ang laging berde ng pamilya Feng ay sumisimbolo sa iyong kagandahan at sigla. Kung sisirain mo ito, mawawala ang iyong kagandahan. At mawawala rin ang iyong kalusugan. Makinig ka, putang ina. Ang nanay ko ay maganda pa rin at malusog dahil sa maingat na pangangalaga araw-araw. Wala itong kinalaman sa sirang punong ito. Wala. Lola, Ma, ayos lang ako. Siguro dahil sa malakas na ulan kagabi, napasukan ng hangin ang tuhod ko. Medyo sumasakit. Mawawala rin yan kapag uminit. Ang pinsalang dulot ng anak sa ina ay parusang hindi maitatakas. Lalaki sa kaliwa, babae sa kanan. Ang halos patay na laging berde ba ang sumisimbolo kay lolo? Ano pang hinihintay ninyo? Basagin ninyo ang sirang punong iyon. Huwag. Basagin. Ang sarili mong kasalanan, ang sarili mong kaparusahan. Lola, ma, Okay lang. Okay lang. alam ko na, hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita mo puta, isang sira-sirang halaman lang. Makakapagrepresenta ba yan sa kagandahan at sigla ng nanay ko? Isusuka ko. Kakalipat lang ng puno sa lupa. Hindi pa tuluyang natatapos ang buhay ng ugat. Kaya hindi agad-agad malalanta. Kung hindi kayo naniniwala, maghintay lang kayo ng isang sandali. Magiging puti ang buhok ni Feng Gru. At mangungulubot ang mukha niya. Ikaw! Yuheng, paalisin mo na siya. Baka ma-stress pa ang lola mo. Lola, masyadong mabigat ang insensaryong ito. Hindi ko mabuhat. Kung hindi mabuhat, basagin mo na lang. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Binibini, may kahulugan ba ang insensaryong ito? Nagtitipon ito ng swerte mula sa lahat ng direksyon. Nakadugtong ito sa swerte ng pamilyang hangin. Kapag natumba ang insensaryo, mapuputol ang daan ng yaman. Ang swerte ng pamilyang hangin, mawawala. Tumigil ka. Putang ina mo. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, hindi kita palalampasin. Sabihin mo, Director Feng, may malaking problema. May nag-report gamit ang tunay na pangalan. Ang mga materyales sa proyekto natin, Pinapalitan ng mas mababang kalidad. Ang ilan sa mga pangunahing investor nag-anunsyo ng magwi-withdraw na ng pondo.
Nagpadala rin ng sulat ang bangko para mag-withdraw ng pondo ng emergency. Ang cash flow ng kumpanya malapit nang maputol. Ang kalusugan mo ang mahalaga, ma. Nanay, ang mahalaga ay ang kalusugan mo. Nanay, Hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari. Grabe ang laki ng pagkakataon nito. Hindi talaga. Nagkataon lang talaga ito. maupo ka muna at magpahinga. Kung may mga purawa ng pamilyang Feng ay may kapalit. Sa puntong ito, ipipilit mo pa rin ba nagibay ng templo? Ang pagbagsak ng pamilyang hangin ay dahil lang sa pagkakamali ng kumpanya sa pagpili ng tauhan. Ang mga kalokohang sinasabi mo ay nagkataon lang na tumama sa sitwasyon. Akala mo maniniwala ako? Para sa akin, ang sira-sirang templong ito ang may masamang feng shui, kaya nasira ang aming pamilyang hangin. Ano pang hinihintay nyo? Gibain nyo na para maging tahimik na ang lahat. Matigas talaga ang ulo mo. Habang nariyan ang templo, buhay ang tao. Kapag namatay ang ilaw, mawawala ang angkan. Kung tunay kang tagapag-ingat ng espiritu, sana ay isipin mo ang dating pagkakaibigan mo sa lolo ko at tulungan mo kami. Shen Yuheng bilang panganay na apo ng pamilyang hangin, nakakahiya namang lumuhod ka sa isang kabit, tumayo ka na agad. Hindi ko hinihiling na bumalik ang yaman ng pamilyang hangin. Ang hiling ko lang ay maging ligtas ang lahat ng miyembro nito. Kung papayag kang tulungan kami, ako'y handang maglingkod sa iyo habang buhay bilang pasasalamat sa malaking utang na loob. May konting anino si Shen Xingji sa'yo. Sige na. Hayaan mo si Shen Xingji ang mangumbinsi sa kanila. Hayaan mo si Shen Xingji ang mangumbinsi sa kanila. Tagapag-ingat ng espiritu. Kino, nagising ka na rin. Bapak Shen, Nagising ka na. nasaan ang iba? Dinala ng matandang ginang ang iba para gibain ang templo ng walang hanggang liwanag. Ano? Aray. Ang kakaiba talaga ngayong araw. Kahit noon, kapag tinamaan ng hangin, hindi ganito kasakit. Siguro may iba pang dahilan. Pag-uwi natin, papatingin kita sa doktor ng mabuti. Inang Feng, kung hindi mo pa ililigtas ang halamang laging berde na ito, talagang huli na ang lahat. Hanggat hindi namamatay ang punong ito, hindi ka titigil, ano? Inay! Inay, tay, huwag mo nang tapakan. Masakit ang katawan ni Lola ngayon. Para kang lolo mo na nabihag ng babaeng ito. Putang ina, babalaan kita. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, sasampalin kita. Natanggal na po ang plaka, matandang ginang. Ano po ang gagawin natin dito? Templo ng walang hanggang liwanag. Ang tatlong salitang ito, binigkas ni Shen Xingji sa buong buhay niya, ay kinamuhian ko ng buong buhay. Feng Er, kunin mo ako ng palakol ngayong araw. Ako mismo ang puputol nito. Ako mismo ang puputol nito. Sige. Maaari bang... May takda ang tadhana. Hindi na ako dapat manghimasok pa. Ibigay mo kay inay ang palakol. Huwag, Lola. Hindi nakakayanin ng pamilyang hangin ang mga gulo. Ganun lang ba ang paniniwala mo sa sinabi ng babaeng yon? Na ang pag-unlad o paghina ng pamilyang hangin ay nakasalalay sa sirang templong ito? Pinagpaguran po ng Lola ang pamilyang hangin. Ang narating ng pamilya natin ngayon ay dahil sa sipag ng Lola.
Ngunit ang mga nangyari noon ay nagpapatunay sa sinabi ng espiritual na Panginoon. Kung nandito ang templo, buhay ang tao. Kung namatay ang ilaw, mawawala ang angkan. Bakit hindi subukan ng lola ngayon? Sa edad kong ito, hindi ikaw ang dapat magsabi sa akin kung ano ang gagawin. Umusog ka. Batang walang hiya ka? Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Ang gumawa ang sanhi, ang tumanggap ang bunga. Kapag hinampas mo ng palakol na yan, ikaw at ang pamilyang hangin ay wala nang babalikan pa. Tumigil ka! Tumigil ka! Tatay, Lolo, Patawarin po ako, espiritual na Panginoon. Huli na ang pagdating ni Xingji. Patawarin po ako, Panginoong Espiritu. Huli na po ang pagdating ko. Shen Xingji. Pagkagising mo, agad-agad kang tumakbo rito para lumuhod sa iyong kasintahan. Sa iyong mga mata, wala na ba akong puwang bilang iyong asawa? Tumigil ka, Fengru. 100 taon na ang nakalipas, malaking biyaya ng Panginoong Espiritu ang pagligtas sa inyo at kay Fenger, at ang pag-iwan ng ilaw ng buhay upang protektahan ang pamilyang hangin sa loob ng 1 siglo. Walang kwentang Panginoong Espiritu. Iyan lang ay dahilan mo para magtaksil. Ang buhay at kamatayan ay nakatalaga. Sino ang may karapatang magkontrol nito? Shen Xingji, ang iyong mga inapo sa pamilyang hangin ngayon ay balak gibain ang templo at sirain ang ilaw. Lumabag ito sa iyong pangako noon. Huwag po kayong magalit, Panginoong Espiritu. Lahat ng kasalanan, ako lamang si Xingji ang mananagot. Nakikiusap ako, Panginoong Espiritu, patawarin ninyo ang mga tao ng pamilyang hangin. Ang naghasik ng buto. Ang siya ring mag-aani ng bunga. Shen Xingji, hindi mo siya matutulungan. Tay. Shen Xingji, napakasama mo. Ako ang nagbantay ng yaman ng pamilyang hangin para sa iyo. Naghirap at nagtiis. Ngunit sa huli, ako pa ang naging salarin sa paningin mo. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Lola, konti na lang po ang sabihin ninyo. Bakit ako dapat magsabi ng kaunti lang? Ilang dekada ko nang tiniis ito. Ngayon, sasabihin ko na ang dapat at hindi dapat sabihin. Shen Xingji, lahat ng paraan ginawa mo para hindi ko gibain ang templong ito. Hindi ba't ayaw mo lang na masira ko ang pugad ng kalibugan ng babaeng ito? Hindi mo na kailangang gumawa ng maraming kasinungalingan para manlin lang. Fengru, huwag kang magpakatigas ang ulo. Hahaha, matigas ang ulo? Sige, ngayong araw na ito, ipapakita ko sa lahat kung bakit umabot sa ganito ang pamilyang hangin. Dahil ba ito sa akin o dahil sa sirang templong ito? Huwag. Huwag pakiusap. Huwag. Huwag naman. Lolo! Nasa itaas ang dakilang espiritu. Nakikiusap sa iyo si Xingji. Iligtas mo ang aking asawa at anak. Dakilang espiritu. Galit lang ang lola ko ngayon. Hindi naman siya tunay na masama. Pakiusap, kahabagan ninyo siya. Huli na. Ma, Anong nangyari? Ikaw, ang buhok at mukha mo. paano nangyari ito? Ang buhok ko, ang kamay ko, Ang kapahamakan ay walang ugat. Ngunit ang bunga ay nahinog na. ikaw ang sumumpa sa akin. Ikaw putang ina, ikaw ang sumumpa sa akin. Papatayin kita, papatayin kita. Papatayin kita, huwag. Ma, inay. Totoo nga pala siyang espiritu. Kaya niyang baguhin ang araw at bituin.
Ha? Patay na ang nanay ko. Ang bunga ay bunga ng puno, tapos na ang usaping ito. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Engkantada ka, papatayin kita. Tumigil ka, parusa ng langit yan sa nanay mo. Dito ka pa nagkakalat ng kung ano-ano. Gusto mo bang isama ang pamilyang hangin sa libing niya? Pasensya na po, Espiritu, sa ugali ng anak kong walang modo. Si Feng ay nagasik ng sarili niyang kapahamakan. Tinatanggap ng pamilyang hangin ang parusa. Shen Xingji, may isa ka pang pangako sa akin. Hindi ko po makakalimutan yon. Simula ngayon, si Yuheng na ang maglilingkod sa inyo. Tay, hindi pa man lamang lumalamig ang katawan ng nanay ko, ipinamimigay mo na ang panganay na apo sa babaeng itong. Putang inang tubilang alila, ikaw. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, ako si Shen Xingji ay wala ng anak na tulad mo. Ano pang hinihintay mo? Umuwi ka na at asikasuhin ang libing ng nanay mo. Umuwi na kayong lahat. Nagpapasalamat si Yuheng sa malaking biyaya ng Espiritu at handang tuparin ang 100 taong kasunduan, maglilingkod habang buhay sa Espiritu nang walang pag-aalinlangan. Tapos na ang kasunduan, tumayo ka na. Magsalita ka. Noong ikaw ay nasa koma, naghahabol ka ng hininga para lang makita ako. Ano ang dahilan? Kung para lang tuparin ang pangako, hindi na kailangan. Naalala ko ang bilin ng Espiritu na ang ilaw ng buhay ay nagpipigil sa kasangkapan ng kasamaan mula sa 4 na direksyon at hindi dapat lumayo kahit isang hakbang mula sa templo ng walang hanggang liwanag. Nabigo ako sa tiwalang ipinagkaloob sa akin. Nahihiya talaga ako. Ano ang ibig mong sabihin? 3 taon na ang nakalipas, dumating ang 3 malalaking pamilya para humiram ng ilaw. Hindi dahil sa ako ay maramot, 3 taon na ang nakalipas, kaya hindi ko ipinahiram ang ilaw ng buhay. May utos ang Espiritu? Bago siya magising, ang ilaw ng buhay na ito ay talagang hindi maaaring lumisan sa templo ng walang hanggang liwanag. Pero sino ang mag-aakala? 1 linggo pa lang matapos kong tanggihan sila, may mga nakaitim na pumasok sa templo ng walang hanggang liwanag at sinubukang agawin ang ilaw ng buhay. Pinagtanggol ng aming pamilya ang ilaw ng buhay ng buong lakas, ngunit ang kasangkapan ng kasamaan mula sa 4 na direksyon na pinipigil nito ay nawala sa kaguluhan. Kapag ang kasangkapan ng kasamaan mula sa 4 na direksyon ay pumasok sa mundo, siguradong maghihirap ang mga tao. Patuloy na hinanap ng aming pamilya ng palihim, ngunit wala kaming nakitang bakas. May kasalanan ako. Parusahan ninyo po ako, Espiritu. Wang Changsheng, Du Wuchen, Chen Daoyuan, magpunta kayo agad sa pamilyang hangin para makipagkita sa akin. Tandaan ninyong 2 bata ito. Ang aming lungsod ng yelo, ang 4 na dakilang pamilya ay umabot sa kasalukuyan. Dahil lamang sa kahabagan ng Espiritu. Oo, alam na ang mga salitang ito ninyo nangangalay na ang tenga ko sa pakikinig niyan. Ang tinatawag na Espiritu, alamat lang yan, di ba? Panahon na ngayon ng teknolohiya. Mga lolo, magsalita naman kayo ng may siyensya. Hay naku, tong batang to! Wang Changsheng, Du Wuchen, Chen Daoyuan, pumunta ka agad sa pamilyang hangin para makita ako. Ang Espiritu. Bumalik na ang Espiritu, Yichi. Maghanda ka agad ng sasakyan papunta sa templo ng walang hanggang liwanag. Tinawag tayo ng Espiritu. Huwag magpabaya. Aray! Ikaw matanda. Alam mo ba ang tamang pakikitungo sa bisita? Ikaw ang matandang yon. Hihihi. Kahit mabilis kang tumakbo, wala ring mangyayari. 100 taon na ang nakalipas, ang Espiritu ay unang tinulungan ng aking pamilyang malinis. Pagkaraan ng 100 taon, hindi ka pa rin mauuna. Ayos? Hintayin mo ako. Hoy, gago, pinapaghanda ka ni Lolo Chen ng sasakyan. Kung hindi ka aalis, baka mapalo ka. Sige na, bukong pabonggahan. Du Wuchen, Chen Daoyuan, nagpupugay sa Espiritu. Nako, akala ko ang sinasabi ng lolo kong espiritu ay 1 centenaryong matanda. Hindi ko inasahang isa palang diwata. May bagong teknolohiya kamakailan sa aesthetic medicine. Lumuhod ka itong batang to. Ang pamilyang malinis, si Du Yangqing ay nagpupugay sa espiritu. Ang pamilyang daang malayo, si Chen Yichi, ay nagpupugay sa Espiritu. Ayos na ba yan? Tumayo na kayo. Salamat, Espiritu. Bakit 2 pamilya lang ang narito? Nasaan ang pamilyang walang hanggan? Espiritu, kamakailan ay may namatay sa pamilyang walang hanggan. Maaring dahil dito kaya sila naantala. May namatay?
Oh, nakakapagtaka nga. Parang sinumpa ang pamilyang walang hanggan nitong nakaraang 3 taon. Maliban sa linya ni Wang Han, ang ibang mga sangay ay nagkakasakit, namamatay, halos mawala na ang lahi. Walang masamang espiritu o anumang kapangyarihan sa kanilang dalawa. Mukhang hindi sila ang may kagagawan. Ito ang masamang kadena ng kaluluwa mula sa timog. Saan mo nakuha ang pulseras mong ito? Ito, ibinigay ito sa akin ni Wang Jinchen ng pamilyang walang hanggan. Sabi niya, binasbasan na ito. Kung gusto mo ate, pwede. Yuheng, maghanda ng sasakyan. Pumunta tayo sa pamilyang walang hanggan. Pumunta sa pamilyang walang hanggan. Opo. Ano pang hinihintay mo? Sumunod ka na. Magpakita ka ng maganda. Ingatan mo ang espiritu ng Panginoon. Dagdagan natin ang karangalan ng pamilyang daang malayo. Narinig mo ba? Ingatan mo ang espiritu ng Panginoon. Kung makakakuha ulit tayo ng pagtingin ng espiritu ng Panginoon sa ating pamilya, Ikaw na ang bahala. Ganun ba talaga ka-importante, Lolo? Huwag kang mag-alala, Lolo. Anong importante o hindi importante? Sige na, umalis ka na. Nako, dapat nauna ka sa kanya. tumakbo ka. Mas maikli ang binti niya kaysa sayo. Ang kulit ng batang to. Walang hiya ka. Wang Han, ninakaw mo ang masamang kasangkapan at pinatay mo ang mga ama at kapatid sa angkan. Ganito kalala ang pagwawalang bahala mo sa moralidad at pagsuway sa batas ng kalikasan. Hindi ka ba natatakot na magbayad sala kapag bumalik ang Espiritu ng Panginoon? Magbayad sala? Espiritu ng Panginoon? Hahaha. Minamahal kong ama, kung talagang may ganoong tao, dapat matagal na siyang dumating, di ba? Pero tingnan mo ako, maayos pa rin ako hanggang ngayon. Ah? Matandang yan. Babalaan kita ng isa pang beses ako si kadena ng kaluluwa. Kung tatawagin mo pa akong masamang kasangkapan, papatayin kita ng mas masahol kaysa sa mga yun 10 ulit, 100 ulit. Bah! Ikaw ay isa lamang masamang kasangkapan na pinigil ng Espiritu ng Panginoon gamit ang ilaw ng buhay. Gusto mong mamatay? Sandali, tinupad ko na ang pangako kong mag-aalay ng 100 tao para sa'yo. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Kami sa mundo ng mga kasangkapan ay may pinakamalakas na diwa ng kontrata. Mula ngayon, magiging walang kamatayan ka na at mamamahala sa pamilyang walang hanggan magpakailanman. Lolo! Tay, tigilan mo na yan. Itay, tigil na po. Itay, huwag na po kayong magkamali pa. Ang dugo ng mga miyembro ng pamilyang walang hanggan ay hindi para lang sa pansarili mong kagustuhan. Nangako ako na hindi sasaktan ng batang ito. Ikaw na ang magsabi. Jinchen, umalis ka diyan. Hindi, Itay. Gising na po kayo. Ang pamilyang walang hanggan sa ilalim ng pamumuno mo sa ibabaw ay tila maunlad. Ngunit sa totoo lang, naging impyerno na dito sa lupa. Wang Jinchen, anak kita, dapat alam mo ang lahat ng ginawa ko para sa pamilyang walang hanggan. 3 taon ko nang pinamumunuan ang pamilya. Lumago ng 10 beses ang halaga nito. Kung ako ay magiging immortal at mamumuno magpakailanman, ang pamilyang walang hanggan ay mananatiling maunlad. Hahaha. Jinchen, ang tatay mo ay nabulag na ng kapangyarihan at kayamanan na wala na ng konsensya. Ang mga kapamilyang sumalungat sa kanya ay namatay na lahat. Umalis ka na. Huwag ka nang manatili dito. Hindi, Lolo. Jinchen, matanda na ang lolo mo, wala nang silbi. Umuwi ka na. Huwag mo akong isiping matandang ito ang makasama sa iyo. Itay, Jinchen, pakiusap. Sabay nating isauli ang masamang espiritu sa templo ng walang hanggang liwanag. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon ng mga espiritu. Pwede ba? Gago, anong Panginoon ng mga espiritu? Anong paghawak sa ilaw ng buhay? Pagkontrol sa buhay at kamatayan, isinuka ko yan. Para sa akin, kahit wala ang ilaw ng buhay, kaya ko pa ring maging immortal. Ito ay dahil sa kadena ng kaluluwa. Hindi ito kasangkapan ng kasamaan. Ito ay banal na kasangkapan. Ito ay kayamanan. Narinig mo ba, Bunso? Bakit hindi ka pa umuwi? Huwag mo nang guluhin pa ang tatay mo dito. Mga tauhan, dalhin ninyo ang binata sa kanyang kwarto. Huwag siyang palabasin ng walang utos ko.
Itay, wag na po kayong magkamali pa, Itay. Ate, bakit parang may multo sa pamilyang walang hanggan ang lamig? Ayaw ng espiritong Panginoon na mahawakan ng tao. Hindi niya gusto ang paghawak ng tao? Hindi ba siya tao? Bakit ngayon ka lang natatakot? Gusto mo bang yakapin ang braso ko? Layas. Utos ng Panginoon, ang sino mang pumasok ng walang pahintulot sa pamilyang walang hanggan ay papatayin. Mamatay. Ingat espiritong Panginoon. Huwag kang matakot, ate. Kami ang magpoprotekta sa iyo. Papuntahin mo ang Panginoon ninyo para makipagkita sa akin. Sino ka ba? Karapat dapat ka bang makipagkita sa aming Panginoon? Mga kapatid, sugod. Nako ate, ano tawag dyan? Ang galing. Turuan mo naman ako. Uulitin ko, papuntahin mo ang pinuno ng inyong pamilyang walang hanggan para makipagkita sa akin. Tigil. Sino ka? Bakit ka nananakit sa aming pamilyang walang hanggan? Jinchen, bulag ka ba? Ipapakilala ko sa iyo. Ito si ate, maganda at napakalakas. Siya ang Panginoon ng mga kaluluwa na nagpapanatili ng ilaw ng buhay. Si Binibining Ningzhao. Kayo po ba talaga ang Panginoon ng mga kaluluwa? Mabuti naman, maliligtas na si Lolo. Matandang hayop, sabihin mo, bakit ayaw mo na makita akong mabuhay ng walang hanggan? Tulad ko isang henyong 100 taon nagkakataon ang mamamahala sa pamilyang walang hanggan para sa iyo sa bawat henerasyon. Dapat ay masaya ka, di ba? Ang iyong kasakiman, ang sisira sa pamilyang walang hanggan. Mali. Hindi iyon kasakiman, ito ay dakilang layunin. Sa ngalan ng dakilang layunin na ang lahat ay para sa ikabubuti ng pamilyang walang hanggan, naiintindihan mo ba? Panginoon ng mga kaluluwa, nasa itaas ka. Kung magigising ka, ay parurusahan ng husto ang taksil na anak na si Wang Han. Ang daming sinasabi ng matanda, mukhang ang aking kadena ng kaluluwa hindi pa sapat ang pagpipilit. Para bigyan ka ng pagkakataong maghiling dito. huwag nang mag-atubili, patayin mo siya. Wala kang pag-asang mabuhay ng walang hanggan. Sayang, wala kang saysay. Wala ring saysay ang sinasabi mo. Sino? Nagpapanggap ka, lumabas ka! Ang espiritong ito ay... Wang Changsheng, ang tagal nating hindi nagkita. Panginoon ng mga kaluluwa, Lolo, bilis bumangon ka, mag-ingat kayo. 100 taon na. Ang masamang hangin sa katawan mo ay lalong lumala. Hahaha! Panginoon ng mga kaluluwa, Ningzhao, ang tagal-tagal nating hindi nagkita. Sayang lang, ibang-iba na ang panahon ngayon. Hindi ka nakalaban ko ngayon. Ang liwanag ng isang mitya nangahaspang makipagpaligsahan sa araw at buwan. Mamatay ka. Sugod! Ano sa palagay ninyo? Tama bang tayong mga lalaki ay nagtatago lamang sa likod ng Panginoon ng mga kaluluwa? Sa laban ng kanina, hindi mo ba nakita ang kapangyarihan ng Panginoon ng mga kaluluwa? Kung sasali ka, mabibigo ka lang, manatili ka na lang dyan. Hindi ka naman naniniwala sa Panginoon ng mga kaluluwa, bakit ngayon nagbago ka na? Tumahimik kayo at manood. Huwag ninyong istorbohin ang Panginoon ng mga kaluluwa. Wasakin! Ate, tatakas siya. Ang kapalaran at kapahamakan ay walang pintuan. Ang tao mismo ang nag-aanyaya nito. Panginoon ng mga kaluluwa, kahabagan ninyo ako.
Itay, alam ko na ang pagkakamali ko. Jinchen, pakiusap Panginoon ng mga kaluluwa, kahabagan ninyo ang buhay ko. Anak Han, hindi mo alam ang pagkakamali mo. Natatakot ka lang. Kung palalayasin kita, hindi ka magbabago. Panginoon ng mga kaluluwa, ang suwail na anak na si Wang Han ay nagnakaw ng masasamang kasangkapan at pinatay ang kanyang sariling kamag-anak. Hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan. Pakiusap Panginoon ng mga kaluluwa, parusahan siya. Sakluluan. Baligtarin ang buhay at kamatayan, muling magbalik ang mga kaluluwang namatay. Magsibalik kayong lahat. Bakit ako nandito? Hindi ba't ako'y pinatay ni Wang Han? Ito'y ang Panginoon ng mga kaluluwa. Ang Panginoon ng mga kaluluwa ang nagligtas sa atin. Salamat Panginoon ng mga kaluluwa sa inyong biyaya ng muling pagkabuhay. Salamat Panginoon ng mga kaluluwa sa inyong biyaya ng muling pagkabuhay. Salamat Panginoon ng mga kaluluwa sa inyong biyaya ng muling pagkabuhay. Malaking utang na loob po, Panginoong Espiritu. Hindi ito malilimutan ng aming pamilya. Nais kong ialay ang aking walang kwentang apo na si Jinchen upang maglingkod sa inyo. Maghay ng tsaa at magsilbi para mabawi ang kasalanan ng aming pamilya. Handa po akong maglingkod sa Panginoong Espiritu. Handa akong mamatay ng paulit-ulit. Lolo Wang, huwag po. Kakagaling lang ng inyong pamilya sa malaking trahedya. Marami pang kailangang ayusin. Si Jinchen, bilang susunod na tagapagmana ng pamilya, dapat ay manatili dito para tulungan kayong muling itayo ang pamilya. Pero, Jinchen, manatili ka na lang sa pamilyang walang hanggan. Kami naman ang maglilingkod sa Panginoong Espiritu. Hindi magkukulang sa serbisyo. Tama si Yang King at Yichi, Lolo Wang, kailangan ng inyong pamilya ng mga tao ngayon. Talagang kailangan ninyo si Jinchen. Tumayo ka na. Ang kabutihang loob ninyong tatlo, naiintindihan ko ito bilang nakatatanda. Ngunit dahil nga ang pamilyang walang hanggan ay nagkasala ng malaking pagkakamali, kaya lalong kailangan na sumunod si Jinchen sa Panginoong Espiritu, palaging makinig sa mga aral, upang magbayad puri ang pamilyang walang hanggan. Panginoong Espiritu, pagkatapos ng pangyayaring ito, saka ko lang nalaman kung gaano kalawak ang mundo. Ang mga natutunan ko noon ay parang palaka sa balon. Pahintulutan ninyo po si Jinchen na sumama sa inyo upang maglingkod at matuto at para rin magbayad puri. Kung ganon, maaari kang manatili. Salamat po, Panginoong Espiritu. Wang Changsheng, noong pumasok si Wang Han sa templo para nakawin ang ilawan, ang ninakaw niya mula sa loob ng ilawan ay ang kasangkapan ng kasamaan mula sa 4 na direksyon na pinipigil doon. Sa ngayon, ang kasangkapang pangsilangan ang kadena ng kaluluwa ay nabawi na. Nasaan ang iba pang 3 kasangkapan? Panginoong Espiritu, matapos makipagkasundo si Wang Han sa kadena ng kaluluwa, pagkatapos noon inilagay niya ang iba pang 3 kasangkapan sa bodega at hindi na muling pinansin. Sa ngayon, dapat nasa bodega pa rin ang mga yon. Dapat nasa bodega pa yan ngayon. Wang Jinchen, ikaw ang magpatnubay. Kailangang ayusin ang kadena ng kaluluwa, nasira ang kaluluwa. Magpahinga ka muna. Salamat, Panginoon Ling. Mga walang hiya. Kailangan mo pang magtakip ng muka? Mukhang ikaw ang nagnakaw sa sarili mong pinagkakatiwalaan. Ayos ah. Inatasan ka ni Lolo na bantayan ang bodega, tapos ikaw pa ang magnanakaw? Maawa po kayo, Ginoong Apo. Nagkamali lang ako sandali. Naisip ko kasi ang daming kayamanan, walang nagbabantay. Kaya... Ako ang maghahatid sa kanila. Bakit ang kapal ng alikabok dito? Gaano nakatagal hindi nalilinis ito? Ano yung 3 masasamang bagay na sinasabi ni Yu Heng?
Sa kanluran ang salamin ng yin at yang, sa timog ang pluma ng pagpipinta ng balat. Sa hilaga ang aklat ng buhay at kamatayan. Panginoon, wala. Sabihin mo, saan mo itinago ang ninakaw? Naibenta ko na lahat. Saan mo ibinenta? Sabihin mo ang totoo. Maniwala ka, paparusahan kita tulad ng nangyari kay Wang Han. Ibinenta ko sa museo ng pamilyang malinis. Hoy, bakit ako ang tinitignan ninyong lahat? Hoy, kahit na ang museo ay pag-aari ng aming pamilyang malinis. Pero ako at si Lolo, hindi pa namin nakita ang anumang masamang bagay. Sumpa ko. Ang masamang bagay sa kanluran, ang salamin ng yin at yang, ay nasa inyong pamilyang malinis. Ha? Halo? Tio Jiang? Ginoo, may masama. Ang Panginoon, nasapian siya ng masamang espiritu. Ano? Patayin si mapagkumbaba. Patayin siya. Po, pakawalan mo na po. Mahihimatay na po ang binata. Tio Jiang. Tio Jiang, bantayan mo ang ama ko. Kukuha ako ng manggagamot. Anong nangyari kay Lolo, Tio Jiang? Binata, bilis, bumalik ka. Lolo, ako si Yang King Lolo. Pakawalan mo na, mahihimatay na si Tio Jiang. Lolo. Panginoong Espiritu, tulungan niyo po ang lolo ko. Panginoong Espiritu, ano po ang nangyari sa aming matandang Panginoon? Lumabas ka! Ang tagal-tagal nating hindi nakita, Ning Zhao. Oh. Narito ako para hulihin ka at ibalik. Huwag kang mag-alala, sa pagtakas ko mula sa ilaw ng buhay, wala akong sinaktang tao. Wala namang amoy ng dugo. Mabuti. Paano ako maglalakas loob na magsinungaling sa Panginoong Espiritu? Ang ginawa ko ngayon, nadala lang ako sa awa. Gusto ko lang tulungan ang isang kahabag-habag na babae na makamit ang katarungan. Anong babae? Walang babae sa aming pamilyang malinis. Ikaw, walang pusong hayop. Tigilan mo yan, Espiritu ng Salamin. Hoy, ayang pabongga-bongga. Hindi kaya sa labas, may ginawa kang kalokohan at iniwan mo. Kaya ka hinahanap dito? Tumahimik ka, wala akong ginawa. Kahit ang sarili mong ina ay nakalimutan mo, hindi ka lang tanga, napakasama mo pang anak. Tinutulungan mo ang nanay ko. Dalawang taon na ang nakalipas nang pumanaw ang nanay ko. Paano siya nakakonekta sa'yo? Paano naman naging walang kinalaman? Hindi natupad ang huling hiling ng nanay mo. Namayapan ng may hinanakit, naawa ako sa kanya. Tinulungan ko siyang maghiganti. Yan ang kinalaman. Katarantaduhan. Buhay na buhay ang nanay ko noong nabubuhay pa siya. Magalang at mapitagan ang pakikitungo niya sa tatay ko. Payapa siyang namayapan ng oras ng kanyang kamatayan. Paano naging may huling hiling siya? Kaya nga sabi ko, tanga ka, tanong ko sa'yo. Nang ilibing ang nanay mo, naroon ka ba sa tabi niya para magsilbi sa kanya? Hindi. Nasa ibang bansa ako noon. Nang mabalitaan ko ang nangyari, nang makauwi ako, nakakabaong na ang nanay. Kahit na hindi ko na siya nakita sa huli, pero ang libing ng nanay ko, si tatay ang humawak. Sabi sa akin ni tatay, walang sakit na naramdaman ng nanay ko nang pumanaw siya. Hindi mo alam ang nararamdaman ng iba. Nang pumanaw ang nanay mo, wala ka sa tabi niya. Anong karapatan mo para isipin na wala siyang huling hiling? Dahil lang sa akala mo buhay na buhay ang nanay mo at magalang siya sa tatay mo, hindi ka naman laging nakasaksi sa buhay may asawa nila. Anong karapatan mo para gumawa ng ganitong konklusyon? Ikaw? Tama na si Luman Sermin. Alam kong nakikita mo ang kinabukasan ng iba. Kung ano ang totoo, ipakita mo na lang. Tingnan mong mabuti, boy. Pakiusap, pakawalan mo ako. Pakawalan mo na ako. Pakawalan ka? Ikaw ay akin? Kung pakakawalan kita, saan ka pupunta? Bago ka mabuntis, huwag kang mag-asa na makalabas ng kwartong ito. Huwag kang magalit kung sakali na baliin ko ang mga binti mo. Huwag. Direktor Wang, maupo po kayo.
Director Wang, ngayong gabi, paglingkuran mo ng mabuti si Director Wang. Bibigyan kita ng konting kalayaan. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin, bakit hindi mo ako pinakinggan? Sabihin mo sa akin. Kulang ba ang binigay sa iyo ng pamilyang malinis? Hindi ka pa ba nasisiyahan? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Nakita mo na? Ang buhay ng iyong ina ay isang malaking trahedya mula simula hanggang wakas. Kung ang iyong ama ang pangunahing salarin, ang iyong pagiging walang kibo. At ang pag-aalala ng iyong ina sa iyo ay pawang mga kasabwat. Yan King. Panginoon, hindi ba tayo susunod? Maaari siyang mapahamak. May sarili siyang gustong itanong. Pwede naman tayong sumunod mamaya. Ngayong lumitaw ang siluman sa salamin, kahit hindi ka gumawa ng masama, nang sumapi ka kay Du Wuchen, nakasama pa rin ito sa kanyang buhay. Kailangan mo pa ring pagbayaran ito. Sige na. Wala naman akong laban sa'yo. Babalik na ako sa lampara. Mag-iisip-isip na lang ako. Pwede na ba yon? Buhay ka pa, wala akong kapayapaan. Patay ka na, nanggugulo ka pa rin. Noon pa, dapat noon ko palang pinagputol-putol kita at pinakain sa aso. Hindi lang basta binuhay na libing. Guro, pakibilisan mo ang iyong ginagawa. Baka may mangyari pang hindi inaasahan. Huwag kayong mag-alala, Jido. Titiyakin kong mawawala ang kaluluwa niya at hindi na muling mabubuhay. Tumigil ka. Tigilan mo yan! Du Yangqing, ang ingay-ingay mo. Nagmamadali ka ba mamatay? Tatay mo, paano talaga namatay si nanay? Pwede mo bang ulitin sa akin? Wala namang problema. Bakit mo ba sinasabing yan? Hindi mo ba nakikita na may pinapasukan akong manggagamot para sa lolo mo para mag-alis ng masamang espiritu? Lumabas ka na nga. Para mag-alis ng masamang espiritu kay lolo. Eh bakit mo inilabas ang altar ni nanay? Ikaw. Hindi ito pag-aalis ng masamang espiritu, di ba? Gusto mong mawala ng tuluyan ang kaluluwa ni nanay, di ba? Du Yangqing, ako ang tatay mo. Ayusin mo ang tono mo sa akin. Tatay, gusto ko lang malaman ang katotohanan. Yangqing, pakiusap. Sabihin mo sa akin ang totoo, pwede ba? Sinabi ko na sa'yo, payapa ang pag-alis ng nanay mo, walang hirap. Anong katotohanan pa ang hinahanap mo? Nababaliw ka na yata. Mga tao, dalhin niyo palabas ang bunso. Sino yang nagpapanggap dyan? Lumabas ka. Ang tao ko hindi mo pwedeng galawin. Si Du Yangqing ngayon ay aking alalay. Huwag mo siyang galawin. Ano ka ba? Yangqing. Siya ang panganay na apo ng aming marangal na pamilya, ang pamilyang malinis. Ibig sabihin, ang magiging pinuno ng pamilyang malinis sa hinaharap. Paano siya magiging iyong alalay? Tumigil ka! Tatay, okay ka na ba? Buti naman at okay ka. Magsisi ka agad kay Lingzhu. Lingzhu, ikaw, sinabi mo na siya ay si Lingzhu? Haha, ito! Kanina ay naging bastos ako sa aking pananalita. Sana'y huwag kang magalit, Lingzhu. Hahaha. Walang problema. Pero, ang pagdating ni Lingzhu sa aming pamilyang malinis ay isang malaking biyaya para sa aming pamilyang malinis. Pakiusap, lumipat ka at magpahinga, Lingzhu.
Lingju, marahil ay hindi mo alam. Ang pamilyang malinis ay hindi mapayapa sa mga nakaraang araw. Ngayon ay nag-imbita kami ng isang pari upang magsagawa ng seremonya sa bahay para alisin ang masasamang espiritu. Pero ito, sa huli ito ay aming pamilyang usapin. Ang pagiging narito ni Lingzu ay maaaring maging sagabal. Pakiusap, lumipat ka Lingzu. Pare, magpatuloy ka. Ay! Ano po ang ibig sabihin nito? Hawak ko ang ilaw ng buhay, nagdidikta ng buhay at kamatayan. Mapagkumbaba, pinatay mo ng malupit ang iyong asawa at ikinulong ang kanyang kaluluwa. Bawat isa sa mga ito sa paningin ko ay hindi pribadong usapin. Mukhang kayo po ay may maling akala sa akin. Ako si Mapagkumbaba. Kahit hindi naman ako isang mabuting tao, ay hindi ko talaga magagawa ang mga sinasabi ninyo po. Pakiusap, huwag ninyo po akong hadlangan sa paglilinis ng masasamang espiritu sa bahay na ito. Ganun ba? Ang reputasyon ko ay laging mabuti. Ang sabi sa akin ng mga kakilala ko ay mapagkumbaba at magalang ako. Sa mga ito, baka may pagkakamali lang. Yuheng, sabi mo sa ilalim ng balat ng tupa ay maaaring lobo. Sa ilalim ng balat ng tao, baka hayop naman. Chenichi, ikaw isang nakababata, ikaw. Kung ganun, hayaan nating ang mismong nasangkot ang magsalita. Po. Makita mo ang iyong anak. Inay, Yanking ko. inay ang mga nakaraan sa yin yang. Pero totoo ba? Talaga bang ninakaw ka ng tatay ko? Oh, Inay. Pasensya inay. Wala akong alam. hayop ka. Paano ko nagawa? Ang isang anak na walang utang na loob na tulad mo? Kung alam na ninyo, oo, nilinlang ko kayo. Pero ginawa ko, ano pa ang magagawa ninyo? Du Yanking, kung hindi ko pinilit na pakasalan ng nanay mo, meron ka ngayon? At tatay, kung hindi ko pinayagan ang karunungan na makipag-ugnayan sa mga partner, ang negosyo ng pamilyang malinis ay mabilis na lumawak, magiging maayos ang pagtanda mo? Walang hiya ka. Buisit ka. Buisit nga ako. Haha, hindi ko nga alam. Sana ako naging bisit. Karunungan, sabihin mo, kahit na nooy pinilit kita, hindi ba't pinakasalan kita sa huli? Dito sa pamilyang malinis, ang tagal mo ng mayamang may bahay. Hindi pa ba sapat yon? Mapagkumbaba, walang hiya ka. At saka, ipinamigay kita bilang regalo pero hindi ko naman ikinahiya ang kalagayan mo. Sa mahabang panahon, pinakain at inalagaan kita ng maayos. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Nang magkasakit kang malubha. O ikinabaon kita ng buhay. Gusto ko lang namang maging maganda ang pagkamatay mo, maiwasan ang paghihirap sa sakit. Gusto mo bang pangit at masakit ang kamatayan mo? Tatay, makatao ba ang sinasabi mo? Walang utang na loob. Ganito ba ang itinuro ko sa pag-uusap sa nakatatanda? Mula nung bata ako, alam mo ba, na iginagalang kita bilang huwaran, pero nagkamali ako. Ang mga kasalanan mo kay nanay, hindi ka karapat dapat maging ama. O hindi karapat dapat maging tao. Ikaw, hayop ka. Na-brainwash ka ng putang inang to! Mapagkumbaba, huling pagkakataon na ito. Aminin mo ang pagkakamali mo. Hindi, wala akong kasalanan. Kay karunungan, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Karunungan, kung patay ka na ayaw mo pa akong patahimikin, mawasak ang kaluluwa mo! Aray! Baligtad ang yin at yang. Bumalik sa kanya ang kasalanan. Mapagkumbaba, ang buhay mo ay dapat ibayad sa asawa mo. Tatay! Tatay, ilikas mo ako! Yan, King. Tulungan mo ang tatay, Aray. Ito ang utang mo kay nanay. Bitawan mo ako, palayain mo ako.
Nasaan ba ako? Palayain ninyo ako. Yang King, magpakatatag ka. Nalulugmok siya sa karma. Kasalanan niya iyon. Huy anak, ako ang may kasalanan sa iyo. Nabigo akong turuan ng anak ko at hindi nakilala ang tunay na ugali ng tao, kaya napakaraming hirap ang dinanas mo. Tatay, tapos na yun. Yan King. Hayaan mo akong tignan kang muli, anak. Nanay. Ma, bakit ka? Alagaan mo ang sarili mo, ha? Ma, huwag. Ma. Yang King, magpakalakas ka. Lingju, maaari ba? Duyang King, ang yin at yang ay hindi mababaligtad. Ang bawat inumin at pagkain ay tiyak na itinakda na. Yan King, wala na siya. Ganyan ang buhay. Huwag mong ipag-alala ang iyong ina. Duwuchen, tagapamahala ng pamilyang walang hanggan, nagnakaw mula sa kanyang pinagkakatiwalaan. At ipinagbili ang 3 masasamang sandata, maliban sa soul hooking chain, sa museo ng pamilyang malinis. Alam mo ba ito? Lingju, sa inyong harapan talagang walang kaalaman si Wu Chen. Lingju, maaari akong magpadala ng tao para... Huwag na. Ang pluma ng pagpipinta ng balat mula sa timog ay nasa pamilyang daang malayo. Afu, 30 taon nakitang kasama. Sa tingin ko, mabuti naman ang trato ko sa'yo. Sa mga nakaraang taon, iginagalang ka ng buong pamilyang daang malayo. Bakit mo kami tinalikuran? Tinalikuran? Hindi ako naging tapat sa'yo kailanman. Paano mo masasabing tinalikuran kita? Alam mo ba kung sino talaga ako? Ako ang kapatid mong lalaki sa ibang ina. Ang tatay mo ang panganay na ayaw niyang kilalanin. Imposible. Ako ang nag-iisang anak ng pamilyang daang malayo. Wala akong kuya. Ang tatay kong hipokrito. Siyempre hindi niya sasabihin sa'yo ang totoo. Pero ang katotohanan, ang nanay ko ang unang asawa ng tatay mo. Ginamit ng nanay ko ang buong dote niya para suportahan ang tatay mo, pero hindi pa rin sapat. Bawat buwan, ipinapadala pa niya ang kita niya sa pagtatrabaho para sa kanya. Pero hindi ko inakala na siya pala ay isang hayop na tatalikod sa nagmamahal sa kanya. Para mapangasawa ang nanay mo na galing sa mayamang pamilya, pinatay niya ang nanay ko na pumunta roon para hanapin siya sa gitna ng malakas na ulan. Hindi ko mapapatawad ang pumatay sa nanay ko. Nang ang nanay ko ay bumagsak sa aking mga bisig, ipinangako kong maghihiganti ako. Kukunin ko ang nararapat sa akin at sa nanay ko. Ay naku! Ang utang ng ama ay bayad ng anak. Ngayong patay na siya, ikaw na ang dapat magbayad. Sa totoo lang, swerte mo. Simula pagkabata, namuhay ng mariwasa at sagana. Mula nang iyong mana ang pamilya, hindi ko alam kung paano mo nakilala ang Haring Espiritu. May ilaw ng buhay kang proteksyon kaya hindi kita magalaw. Kaya hanggang ngayon nagtiis lang ako. Pero iba na ngayon ang sitwasyon. May hawak akong mahiwagang sandata. Panahon na para magbayaran tayo. Anong balak mo? Pagdating sa ambisyon, ang imperyo ng pamilyang daang malayo, may kontribusyon ng aking ina. Pagdating sa karapatan, ako ang panganay at tunay na tagapagmana. Ang karapatang magmana sa pamilyang daang malayo dapat ay akin. Sabihin ko sa iyo, ako ang tunay na pinuno ng pamilyang daang malayo. Ikaw ay wala kang iba kundi daga at langgam sa kanal. Ha 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 ha. Hindi kita papatayin. Gusto kong maranasan mo ang hirap na dinanas ko sa mga nakaraang taon.
Panginoon, bumalik ang bata kasama ang Espiritu, Lord. Nakarating na po ang dakilang espiritu. Hindi ako nakalabas para salubungin kayo. Paumanhin po. Tuloy po kayo. Lolo, Ichi. Para sa akin, parang kakaiba ang itsura ni Lolo. Medyo kakaiba, hindi siya katulad ng naaalala ko. oh, medyo... Subukan nating suriin. Naalala mo ba ang anumang natatanging katangian ni Lolo? May marka sa kanang braso si Lolo, isang birthmark. Lolo, ako na. Sige. Lolo, ayos ka lang ba? Baka naman sobra lang ang iniisip ko. Yichi ha, malaki ka na, ang kalat mo pa rin. Opo, Yichi. Ang ganda ng ginawa mo. Poong, ano po ang ibig sabihin niyan? Medyo hindi ko maintindihan, Pong. Hindi mo naintindihan? Sige, diretsuhin ko na. Ang mukha mo. Maganda ang pagkakagawa. Walang silbi. Hindi sa'yo yan. Hindi talaga sa'yo yan. Hindi, ang lahat ng pamilyang daang malayo. Dapat ay akin yan, binabawi ko lang. Ang mga bagay na akin at ng nanay ko. Pamilyang daang malayo. Saan mo dinala ang lolo ko? Pamangkin. Huwag kang mag-alala. Ayokong mamatay agad siya. Gusto kong iparanas sa kanya ang lasa ng paghihirap. Papatayin kita. Ichi, kalmahan mo. Si Lolo Chen ay nawawala ngayon. Walang silbi ang pagpapagalit mo sa kanya. Bakit mo tinatawag na pamangkin si Ichi? Dahil ako ang tito niya, kaya tinatawag ko siyang pamangkin. Kalokohan, nag-iisang anak ang lolo ko. Wala talaga siyang kapatid. Huwag kang mag-alala, pamangking apo. Ang lolo mo, kamakailan lang din nalaman ang tungkol sa kapatid kong ito. Ang nanay ko ay pinabayaan ng iyong lolo sa tuhod, ang kanyang unang asawa. Imposible. Ito ay tiyak na isang dahilan lamang para makuha mo ang kapangyarihan ng walang pagtutol. Ako naman, ang tunay na karapat-dapat. Bakit pa ako maghahanap ng dahilan? Ikaw, Panginoon ng mga kaluluwa, hindi ba't kaya mong magtanong sa mga espiritu? Hindi ako nagsisinungaling. Tatanungin mo lang, malalaman mo na. Hindi siya nagsisinungaling. Ang ina ni Chen Fu ay talagang pinabayaan ng iyong lolo sa tuhod, ang kanyang unang asawa. At talagang pinatay ng iyong lolo sa tuhod. Narinig mo ba? Hindi ako nagsisinungaling. Ako ang tunay na pinuno ng pamilyang daang malayo. Ang pamilyang daang malayo ang may utang sa akin. Hindi. Nagsisinungaling ka. Hindi. Nagsisinungaling ka. Paulit-ulit mong sinasabi na gaganti ka para sa iyong ina, pero tuwing gabi na't tahimik at lasing ka na, sa harap ng altar ng iyong ina, ikaw ang naghamak sa kanyang pinagmulan. Puno ka ng hinanakit, ikaw rin ang nagtapo ng kanyang altar. Chen Fu, tanungin mo ang sarili mo. Ang paghihiganti mo para ba talaga sa kanya? Tumigil ka! At saka, nung 8 ka anyos, para lang masanay sa labanan at makapaghiganti, pinatay mo ng walang awa ang isang pulubi sa kanto ng lungsod. Nung 20 ka anyos, para makuha ang posisyon sa pamilyang daang malayo, sadyang inakusahan mo. Ang dating tagapangasiwa hanggang sa magpakamatay siya. Tumigil ka nga.
Chenfu, ngayon hindi ka biktima. Ikaw ay isang mananakit na gumagamit ng biktima bilang panangga. Gago. Pati sarili mong ina hindi mo pinatawad. Gago, pati sarili mong ina hindi mo pinatawad. Yang King, kumalma ka. Kung tunay akong gago, hindi ako maghihiganti para sa kanya. Chenfu, sa isang dako, nagsasabi kang maghihiganti ka para sa iyong ina, sa kabilang dako naman, winawalang hiya mo ang sarili mong ina. Naghahanap ka ng lahat ng dahilan para sa masasamang gawa mong ito sa mga inosente. Sa totoo lang, isa kang demonyong nagkukunwari. Ano ba ang alam mo mula pa noong unang panahon? Alin bang landas ng paghihiganti ang hindi napupuno ng sakripisyo? Marangal ang sakripisyo, ngunit ang tulad mong basura, hindi karapat-dapat magsalita tungkol sa sakripisyo. Yu Heng, isama mo si Chen Yichi. Sundin ang patnubay ng ilaw ng buhay at iligtas si Chen Daoyuan. Sige. Tara na. Bitawan mo ako bilang Panginoon ng mga kaluluwa. Tutulong ka ba sa masama? Ganyan ka ba ang iyong pagkatao? Anong karapatan mo pa para maging Panginoon ng mga kaluluwa? Ikaw! Tumigil ka! Ang tagal mo nang nangangatwiran, malamang nauuhaw ka na. Bigyan mo siya ng isang tasa ng tsaa para makapagpahinga siya ng maayos. Chenfu, napakarami mong kasalanan. Kapag dumating na si Chen Daoyuan, sabay-sabay nating pag-uusapan. Diyos ng mga kaluluwa, nakikiusap ako sa inyo, iligtas ninyo ang lolo ko. Hindi pwede. Hindi pwede na mabigo ang plano ko ng ganito lang kung hindi ninyo ako maintindihan. Ngayon, sabay-sabay tayong mamatay. Balatan ng balat, bakbakin ang buto, mamatay ang sinumang humadlang sa paghihiganti ko. Diyos ng mga kaluluwa, ito. Kung gusto mo ng balat, tikman mo ang pakiramdam ng pagbabalad. Aray! Ha? Bumalik. Ang masama ay babalik sa gumawa ng masama. Sa buhay mong ito, hindi ka karapat dapat magkaroon ng pangalan, apelyido o mukha. Mahal na espiritu. Lolo. Ichi, tulungan mo akong tumayo. Sige. Daoyuan, nagpapasalamat ako sa mahal na espiritu sa pagligtas ng buhay ko. Chenfu? Paano mo siya pakikitunguhan? Mahal na espiritu, maraming inosenteng tao ang napahamak dahil kay Chenfu. Nararapat lamang na humingi siya ng tawad ng personal. Mga tauhan, ilabas siya. Mabuti. May isa pang bagay. Sa huli, ang inyong pamilyang daang malayo ang may utang sa ina ni Chenfu. Nararapat na magbayad ng kabayaran. Mahal na espiritu, huwag kayong mag-alala. Alam ko ang dapat gawin. Ilalagay ko ang plaka ng kanyang ina sa pangunahing pwesto ng templo ng ninuno ng pamilyang daang malayo upang sambahin ang mga susunod na henerasyon. Oo nga pala, mahal na espiritu, ang nangyari ninyo noon sa mga pamilya Wang at Du, sinabi sa akin ni Ichi. Sa 4 na ninakaw na kasangkapan ng kasamaan mula sa 4 na direksyon, 3 na ang nabawi. 1 piraso na lang ang natitira. Panginoon, may masamang balita. May dumating mula sa pamilyang hangin. Sinabi nilang kailangang bumalik ang mahal na espiritu sa pamilyang hangin. Nag-aagaw buhay na ang matandang chef. May masama. May dumating mula sa pamilyang hangin. Sabi, imbitahan daw si Lingzhou na bumalik sa pamilyang hangin. Nasa kritikal na kalagayan na si matandang hangin. Paano nangyari yon? Hindi ba't si matandang hangin ay gumising na? Lingzhou lolo, hindi ba't ligtas na sa panganib? Paano bigla siyang naging kritikal? Akala ko nga. Lingzhou, ano sa tingin mo? Ang masamang sandata sa hilaga, ang aklat ng buhay at kamatayan, ay nasa pamilyang hangin ngayon.
Tumigil ka. Ang mga walang kinalaman ay bawal pumasok. Bawal pumasok ang hindi kailangan. Ito ang espiritu ng aklat ng buhay at kamatayan. Anong ginagawa mo riyan? Dali, umalis ka na. Tumabi ka. Eh di wag. Si Lolo nang makita ka nagkasakit ng malala. Ikaw ngayon, ano ba talaga ang balak mo? Pa, kung ang Spirit Master ay nakapagpagising kay Lolo noon, Ngayong pagkakataong ito, tiyak na may paraan din siyang tulungan si Lolo. Tumahimik ka. Ang putang inang to. Ano bang pinainom niya sa'yo? Kaya ka ganyan kumampi sa iba? Ngayon ang ating pamilyang hangin ay nasa kritikal na yugto na. Hindi ko hahayaan ng kahit anong karangahan. Tumigil kayo. Panginoong Espiritu. Makakapiling pa kita ulit. Kontento na ako. Shensingzi, alam mo ba na ang masamang aklat mula sa hilaga, ang aklat ng buhay at kamatayan, ay lumitaw sa pamilyang hangin? At ang naglagay ng pangalan mo sa aklat ng buhay at kamatayan ay si Shenfeng. Hay, may 3 taon ka pang dapat mabuhay. Pero ginamit ni Shenfeng ang aklat ng buhay at kamatayan at pinuputol ang buhay mo. Bagamat kayang-kaya kong sirain ang masamang aklat, hindi ko kayang labanan ng tadhana. Ninakaw niya ang natitirang buhay mo. Wala na akong magagawa ngayon. Sige na. Ako naman ay 1 taong mamamatay na. Dahil sa pag-aaruga mo, nakabuhay pa ako hanggang ngayon. Kapag naayos ko na ang mga bagay-bagay sa pamilyang hangin, lubos na akong magpapasalamat. Kahit hindi na kita mapapahaba ang buhay, maaari kong tulungan kang matupad ang iyong huling hiling. Meron ka pa bang hindi natatapos na bagay sa puso mo? Sa puntong ito, ang ilang mga lihim ay tila hindi na maitatago. Yuheng, lumapit ka. Lolo, narito ako. Paumanhin, anak. Sa totoo lang, ikaw at ang tatay mo ay walang dugong pamilyang hangin. Nakapag-asawa ako ng isang babae mula sa angkan ng Feng. Ngunit hindi kami nagkaroon ng anak. Nung taglamig na yon, may nakita akong isang sanggol sa harap ng aming bahay. Isang inabandonang bata, Shenfeng. Kawawa naman ang bata. Kaya aming inampun siya. Pagkatapos, sa templo ng walang hanggang liwanag, humingi kami ng tulong sa Espiritong Panginoon. Lolo, itinuturing ko pa rin kayong tunay kong lolo. Mabuti. Mabuting bata. Itinuturing din kitang tunay kong apo. Espiritong Panginoon. Si Yuheng, bata pa siya. Natatakot ako na kapag wala na ako, siya, hindi niya makokontrol ang kanyang ama. Hindi niya mapapangibabawan ang mga matatanda sa pamilyang hangin. Espiritong Panginoon. Nakikiusap ako sa inyo na pangasiwaan ang posisyon ng puno ng pamilyang hangin. Samantala si Yuheng ay maglilingkod sa inyo upang magkaroon ng karanasan. Kapag siya ay naging ganap ng matanda na, ibigay mo sa kanya ang singsing. Espiritong Panginoon. Sige. Pumapayag ako. Lolo. Bitawan mo ako, bitaw. Tay, kakalabas lang ni Lolo. Tumigil ka na. Ano ang sinabi mo? Pumanaw na si Don. Putang ina mo.
ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Don. Ako... Ang singsing na ito. Saan mo nakuha ito? Ari-arian ito ng aming pamilyang hangin. Ayon sa huling habilin ni Shen Xingzi, ako ang pansamantalang mamumuno bilang puno ng pamilyang hangin. Kapag handa na si Yuheng, saka ko ito ipapasa sa kanya. Katarantaduhan. Si Yuheng ang itinalaga ni Don bilang tagapagmana. Kahit na sa tingin ni Don, ay hindi pa handa si Yuheng at kailangan ng pansamantalang pinuno. Ako ang kanyang ama, dapat ako ang mamuno. Wala kang karapatang makialam, dayuhan ka. Tay, totoo ang lahat ng sinabi ni Puong Espiritu. Ito ang huling habilin ni Lolo. Tumahimik ka. Mukhang nabalutan ka ng ulap ng babaeng ito. Tay, tama na. Ang yaman ng pamilyang hangin ay hindi dapat mapunta sa kamay ng dayuhan. Ipagbigay alam agad, magpulong ang lahat ng miyembro ng pamilyang hangin. Ngayong araw, ang buong angkan ay dapat magkaisa laban sa dayuhan. Tumayo ka, Anong karapatan mo? dahil ang pwestong ito ay akin. mga tiyuhin, ngayon ako mismo ang magpapahayag ng huling habilin ng lolo ko. Lahat ng ari-arian ng pamilyang hangin ay ipapamana sa akin si Shen Yuheng, mamana. Ngunit dahil ako at ang Spirit Lord ay may kontrata pa, kailangan kong maglakbay para magsanay. Kaya ang posisyon ng puno ng pamilyang hangin ay pansamantalang ipagkakatiwala sa Spirit Lord. Kapag natapos na ang aking paglalakbay, saka ko ito isasauli. Nang sabihin iyon ng matanda, ikaw lang at ang putang yon ang nasa tabi niya. Sa aming pamilyang hangin, walang sinumang nandoon bilang saksi. Ang sinasabi ninyong testamento ay ginawa-gawa lang ninyo. Tama, ang huling habiling ito sila lang dalawa ang nakakaalam. Hindi yan dapat paniwalaan, di ba? Kahit na siya ay Spirit Lord, hindi pa rin siya kapamilya. Hindi pwedeng salita lang ang magpapatunay sa kanya sa pamilyang hangin. Narinig mo na? Walang kumikilala sa iyo rito bilang puno ng pamilya. Ang singsing mong iyon, ikaw ba ang magbibigay nito? O ipapakuha ko sa pamamagitan ng pagputol ng mga daliri mo? Shenfeng, bakit ka nagmamadaling makuha ito na posisyon ng pamilya? Dahil alam mo na ang buhay ni Shen Xingzi, ay pinutol mo mismo? Tama ba? Huwag kang magsinungaling. Abala nga ako sa pag-aalaga sa ama, paano ko siya papatayin? Ayon sa'yo, ikaw mismo ang magbibigay nito? O ako ang kukuha para sa'yo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Anong aklat ng buhay at kamatayan? Diyos ko, ito nga ang aklat ng buhay at kamatayan. Hindi ba't ang aklat ng buhay at kamatayan ayon sa alamat ay nakakulong sa ilaw ng buhay? Paano nasa kamay ni Shenfeng? Nakasulat talaga ang pangalan ng matanda. Hindi kaya talagang si Shenfeng ang may gawa nito? Para makamit ang posisyon, pati ang kanyang amang nag-aruga ay pinatay niya. Hayop talaga. Sabi ko na nga ba noon pa, hindi dapat siya kinupkop. Huwag kayong magsalita ng walang basehan. Ako, bumili lang ako ng maliit na notebook para magsanay sa pagsusulat. Nagkamali lang ako ng sulat. Hindi ko talaga alam kung ano itong bagay na ito. Ganun ba? Yang King. Tio Shen, ang notebook mong ito, matanong ko kung saan mo ito binili. Hindi kaya galing sa museo ng Pamilyang Malinis? Ayon sa mga tala ng aming museo ng Pamilyang Malinis, noong mga panahong iyon, ang notebook na ito ay binili ng isang anonymous na tao. Kung para lang sa pagsasanay sa pagsulat, bakit kailangan pang gawing komplikado? Ikaw, isang bata, huwag kang makialam sa mga bagay ng matatanda. Mali ang sinabi ninyo, Jushen. Sa pag-iimbestiga, may batayan ba ang pagtanda?
Noong kayo ay bumili ng notebook na ito, tiyak nakita ninyo na nakasulat dito ang aklat ng buhay at kamatayan na 3 malalaking titik, di ba? Ang bumili ng ganitong notebook para magsanay sa pagsulat, hindi ba kayo nag-aalala na ito'y masamang pangitain? Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng multo at Diyos. At wala akong pinagbabawal na pangalan. At saka, ang pagbili nito ng Anonymous ay hindi nangangahulugan na alam kong ang notebook na ito ay isang kakaibang bagay. Ang pagmamanipula ng buhay at kamatayan ay may kapalit. Ang aklat ng buhay at kamatayan ay isinusulat ng dugo. Tatay, sa puntong ito, hindi mo pa rin aminin? Tatay, hanggang dito na ang lahat, hindi mo pa rin ba aminin? Walang utang na loob na anak. Kung hindi mo kikilalanin, hayaan na lang nating ang aklat ng buhay at kamatayan ang magsalita. Paano ba gamitin tong bagay na to? Aklat ng buhay at kamatayan, isulat mo ng dugo. Alam ko ang gusto mo. Sulatan mo na. Isulat mo ang pangalan ng taong pinakaayaw mo. Para maghiganti ka para sa iyong ina. At maging bagong pinuno ng pamilyang hangin. Diyos ko, matanda. Siya nga talaga ang pumatay sa kanya. Hayop. Hayop. Ang tagal na niyang itinuring na parang tunay na anak. Talagang nag-alaga siya ng ahas sa dibdib. Ako ang pumatay kay Shen Xingzi. Ano naman ngayon? Ako yon. Ako ang pumatay kay Shen Jixing. Ano naman ngayon? Kayo huwag nyo nang purihin pa ang pangalan ni Shen Jixing. Ako'y ampun lang ng nanay ko. Inalagaan niya ako ng buong puso. Ginanti ko lang ang pagkamatay ng nanay ko. Mali ba yon? Tatay, bakit hindi mo pa rin maintindihan? Parusa ng langit ang pagkamatay ni Lola. Siya mismo ang naglapastangan at nanira sa mga Diyos. Wala siyang ibang masisisi. Hindi. Kung hindi lang dahil kay Shen Jixing noon na araw-araw iniisip ang babaeng yon, hindi sana nalungkot ng todo ang nanay ko at hindi sana nangyari ang lahat ng sumunod. Kaya dapat mamatay ang matandang yon. Ikaw, dapat mamatay ka rin. Paumanhin, tagapamahala. Ang tatay ko po kasi... Ayos lang. Hayaan mo siyang magpatuloy. Tungkol naman sa posisyon ng puno ng pamilya, wala talaga akong pakialam doon. Pero ayoko lang talagang sumunod sa kagustuhan ng matandang yon. Gusto kong makita niya mula sa ilalim ng lupa kung paano ko pamunuan ang pamilyang hangin para hindi siya makatagal ng mapayapa sa kabilang buhay. Tapos ka na ba? Tapos na. Ako naman ngayon. Tagapamahala, kahabagan niyo po. Shenfeng, gusto mo ba akong patayin? Oh, pangarap ko yon. Gusto mo ba akong patayin, Shenfeng? Oh, pangarap ko yan. Sige. Bigyan kita ng pagkakataon. Kung hatulan ako ng langit na may kasalanan, isulat mo ang pangalan ko at lilitaw ito sa aklat ng buhay at kamatayan. Ang itinatala sa aklat ng buhay at kamatayan, kahit ang Espiritong Panginoon ay hindi mababago. Pero kung magbibintang ka sa Espiritong Panginoon, parurusahan ka ng langit. Tay... Imposible. Imposible to. Ito. Tay, nakita mo rin? Hindi talaga kasalanan ng Espiritong Panginoon ang pagkamatay ni Lola. Tumigil ka na. Bakit nawala na naman?
Sa bawat paghaharap ni Shenfeng sa langit na isang beses niya akong inakusahan ng walang basehan, gugugol siya ng 10 taon ng kanyang buhay. Sa pagdaan ng ilang dosenang beses, natural lang na siya ay tumanda ng tulad ng isang nonagenaryo. Tatay. Tatay. Mangyari po, Mangho, ang bangkay ng aking ama ay inyong ilibing ng marangal. Patawarin po ninyo kami, Panginoong Espiritu. Kami ay buong paggalang na sumasamo na tanggapin ninyo ang pamumuno sa pamilyang hangin. Kami ay nagpupugay sa bagong punong pamilya. Nagpupugay kami sa Panginoong Espiritu. Kami po ay nagpupugay sa inyo, Panginoon. Nagpupugay kami sa inyo, Espiritu po. Hindi ba sinabi ni Lolo Espiritu Na ang pamamahala sa mga bagay-bagay dito sa mundo ay mas magaling ka kaysa sa akin? Ngunit sa huli, hindi naman ako tunay na miyembro ng pamilyang hangin. Pero kinikilala ka ni Shen Xingji. Itinuturing kanyang tunay na apo. Kung hindi niya ako. Hihilingan bago siya pumanaw na protektahan ka. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, wala nang magdududa sa'yo. Simula ngayon, ang panganay na apo ng pamilyang hangin, si Shen Yuheng, ay magiging bagong pinuno ng pamilyang hangin. Kami po ay nagpupugay sa inyo, Panginoon. Nagpupugay kami sa inyo, Espiritu po. Susundin ko ang mga aral ni Lolo. Susundin ko ang mga aral ng Espiritu po.